Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kunin po natin ang ating mga Biblia at basahin natin ang sulat ni Apostol Mateo, chapter 6, verse 15. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan." Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa patuloy na pangangalaga, pag-iingat, pagsama at pagtulong niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pong pinatatawad ang aming mga pagkakasalang nagagawa sa iyo. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon, kami nananalangin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At sa aming verse ngayon pong gabing ito, tunay na mapatawad po rin namin, Panginoon, ang aming mga kapwa na nagkakasala sa amin. Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, maging kaaya-aya at kalugod-lugod nawa sa iyo. Ang gagawin naming pananambahan sa iyo ngayon pong gabing ito. At tunay na patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang maghahatid ng iyong mensahe, banal na salita sa aming gabing ito. Kayo po ang magpala sa Kanya, lahat po ng sasabihin niya sa amin, iisipin, alam namin na sa lahat ito galing, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang patuloy na mangungusap, magtuturo ng yung mga banal na salita na magiging gabay namin at magiging aral namin at higit sa lahat aming susundin sa aming pamumuhay. Maraming pong salamat sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako po magbalik papasalamat sa ating Panginoon sa lahat pong kabutihan na ginawa niya sa aking buhay. Una po, nagpapasalamat ako sa Lord na sa araw-araw na binibigay niya na buhay sa akin, kalakasan. Ganun din po kay Rhea. At sa mga sa totoo lang po, hindi din po madali ang aking naranasan dahil po nung unang mga taon na nung last year po, unang taon na nawala ang aming mga parents po, sobrang hirap din po mag-adjust kasi wala na po kaming mga parents na nag-guide sa amin, pero talaga pong napakabuti ng Lord sa buhay ko dahil marami po siyang binigay na mga kapalit ng aking mga parents, lalo na po ang aking mga kasamahan sa Prayer Warrior at sa small group, at nandyan din po sila ni Lola na nagsusuporta sa akin palagi. Lalo na po ang aking mga kaibigan sa church, marami po si Lord binigay sa akin na nanay. Sobra pa pong binigay niya na mga nagmamahal sa akin. So, sobrang blessed po ako na isa po ako sa member ng PUC sa ating church. Sobrang papasalamat po ako sa Lord sa lahat po na binibigay niya na kabutihan sa aking buhay, lalo na po ang sa ngayon po talaga pong hindi talaga po nagkukulang si Lord sa akin sa pag-guide, pagbigay ng mga pangangailangan ko. Hindi man po ganun kalaki yung aking
tinatanggap na sahod, pero nakakatulong din po ako sa aking mga pamilya pa sa probinsya na nakapagbigay pa rin po ako dahil po talagang si Lord ang gumagawa ng paraan na mapakasya ko po yung aking mga kita, lalo na po na napakabuti talaga ng Lord dahil tinutupad niya talaga po yung aking prayer. Hindi mo po agad-agad, pero talaga pong sinisimulan niya na pong ibigay yun sa akin, lalo na sa ngayon po. At hindi naman po sa inyo, alam nyo naman po na mayroon akong talagang napakabuti ng Lord kasi tinugon niya na po ang aking panalangin. Yung talento ko na binigay niya sa akin, nagagamit ko na sa ngayon. Yung pagtitinda ko po ng suman, dati po talagang parang sabi ko, sige, itry ko lang sa aking mga kaibigan sa church, sa Dapper Cats, hanggang na nagustuhan. At sa ngayon po talagang big blessing sa akin dahil meron na po akong kaibigan dito sa Ususan na nilalagyan ko po ng suman tuwing linggo. Talaga pong si Lord ang gumagawa ng paraan sa lahat po na gusto kong gawin sa buhay ko. Talaga sa ngayon po, dati nagsimula lang ako sa 1 kilo, ngayon po talagang napakabuti ni Lord. Ngayon gumagawa na po ako ng halos 4 na kilo sa 1 linggo ang aking suman. At talagang si Lord talaga ang gumagawa ng paraan at nauubos po yan sa aking nilalagyan na tindahan. At saka thankful po din po ako kay Lola na binigyan niya po akong opportunity na magawa ko po yung gusto kong gawin sa aking buhay. So, sobrang blessed po ako dahil nandyan po kayo, na lahat kong friend na nagmamahal sa akin. Thank you so much, and thank you sa suporta, sa prayer na hindi niyo po ako lagi sinusukuan. Nandyan lang po kayo. Alam niyo na po kung sino-sino kayo, but thank you so much. At thank you din po kay Lola at sa kay Lolo sa lahat po na provisions na galing sa Lord. Pinapasalamatan ko talaga po sa lahat po yan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ang pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na tanyag higit sa larawang lahat. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Maging anong malampay ng bagay di may bubuwal, ang pag-asa sa biyayang aking pinanghahawakan. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Sa pangakong sinalita at sa dugong masagana ni Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong mensahe sa gabing ito ay hango po sa ating mga Bible reading and reflection na mula po sa Biblia araw-araw. Ito na para po sa buwan ng Setyembre. Ang September po, ang mga binabasa po natin ngayon ay mula po sa Aklat ng Mga Gawa, the Acts. Ang Book of Acts po ay tumatalakay sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang dako ng mundo. Ito pong Book of Acts ay nag-umpisa, nag-start po siya yung pag-akyat ni Jesus sa langit matapos niyang mabuhay na mag-uli. Okay? Nandito rin po yung pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Dito rin po natatalakay yung paghayo ng mga apostoles at mga disipulo ni Kristo at pagbabahagi ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. Ngayong gabing pong ito, atin pong isisentro yung ating pag-aaral sa mga gawa 17. Ito po yung topic, ito po yung babasahin ngayong araw na ito. Kung nasusundan po natin yung ating mga pag-aaral araw-araw, kahapon po, yung nauna po ay chapter 16, yun po yung binasa natin kahapon. Dito po sa naunang chapter, yung po ay nagtapos dun sa pag-alis po ni Pablo at Silas sa Filipos. Ito po ay matapos na sila ay parusahan at ibilanggo ng mga Romano. Subalit kahit po sila nakaranas ng iba yung hirap, pinarusahan sila, binilanggo, mga ganong bagay, sila po ay hindi tumigil. Sila po ay nagpatuloy at bagkus dito po sa chapter 17, makikita po natin na sila po ay pumunta pa sa 3 iba't ibang lugar upang mangaral ukol kay Jesus. Ang 3 lugar po na ito ay ang Thessalonica, ang Berea, ang Atenas. Atin pong pag-aaralan ngayong gabi ang mga naging reaksyon at tugon ng mga tao sa mga lugar na ito sa pagtuturo po ni na Pablo at Silas tungkol po kay Jesus. Doon nga po sa chapter 16, matapos po nilang umalis sa Filipos, ay nagtungo po sila una sa Thessalonica. Nagpahayag si Pablo ukol kay Kristo sa Thessalonica. Basahin po natin, Gawa 17:2-3. Ganito po ang sinasabi. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 araw, tuwing araw ng pamamahinga, siya ay nakikipagpaliwanagan sa kanila tungkol sa kasulatan. Pinaliwanag niya at pinatunayan na kailangan magtiis ni Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Dito po sa mga talatang ating binasa, may 3 bagay po na ginawa si Pablo. Una, siya po ay nagpahayag, siya po ay nangaral. Pangalawa, siya po ay nagpaliwanag. Ang pangatlo, siya po ay nagpatuloy. Kailangan pong makita natin ito mga mananampalataya na kailangan po tayo, bago tayo humayo, ay kailangan po nating mag-aral mabuti ukol sa ating pinapanaligan. Bigyan po natin ito ng panahon ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagpupursige. Tulad po ni Pablo, kailangan po nating maipaliwanag ng mabuti at most importantly, wasto. Yun pong ating mga pinapanaligan ukol kay Kristo sa ating pong paghayo. Sa talata naman pong mga sumusunod, makikita po natin na meron po mga tao na maganda ang pagtanggap ng ilang tao sa kanilang mga pangangaral. Basahin po natin, Gawa 17:4. Ganito po ang sinasabi. Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. So may mga ilan na sumama po. Gayun din ang maraming kababaihang kinilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. So, pero kahit po may mga sumama sa kanila or may mga naniwala doon sa Thessalonica, meron din pong mga nainggit at nagalit. Tingnan po natin, Gawa 17:5. Ganito po ang sinasabi. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya't tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at gumawa ng gulo sa lungsod.
Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap si Pablo at si Silas upang iharap sa bayan. So dahil po dito, kailangan muling umalis sina Pablo at si Silas sa Thessalonica. Kung titingnan po natin, ano po ang naging tugon ng mga tao sa Thessalonica? Parang mixed. Pero karamihan sa kanila, karamihan sa mga taga-Thessalonica ay negatibo o nagkaroon po ang reaction at nagkaroon po sila ng total resistance o paglaban sa mga katuruan. Ito po ay sa kabila ng pagpapaliwanag at pagbibigay ng mga pruweba at pagpapatunay ni na Pablo at Silas, hindi sila nakinig at hindi nila ito tinanggap. Sa panahon din po natin ngayon sa ating pong paghayo, sa ating pong pagbabahagi, marami din po tayong mababahaginan o nabahaginan na ng salita ng Diyos na maaaring ganito rin po ang maging tugon. Marami ang maaring pwedeng sarado ang isipan, yung mga taong ayaw tumanggap ng ibang katuruan sa iba't ibang kadahilanan. Ang gusto nila yung nakasanayan. Subalit tayo bilang mananampalataya, di po tayo dapat madishearten. Hindi po dapat tayo tumigil. Kundi bagkus tayo po ay kailangang magpatuloy katulad po ng ginawa nila Pablo at ni Silas. Sila po ay nagpatuloy. Umalis po sila sa Thessalonica, subalit pumunta po sila sa pangalawang lugar na kanilang pinuntahan dito po sa chapter 17. Ito po ay sa Berea. Nang dumating po si Pablo at si Silas sa Berea, nagtungo sila sa sinagoga. Actually, ito po yung lagi nilang ginagawa sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Ibang-iba po yung naging karanasan nila sa Berea kumpara sa Thessalonica. Basahin po natin mula po sa Gawa 17:11-12. Ito po ang sinasabi. Mas bukas ang isipan ng mga taong taga roon, ibig sabihin ng mga taga Berea, kaysa sa mga taong taga-Thessalonica. Wiling-wili sila sa pakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo doon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Kung titingnan po natin, ayon po dun sa ating binasa, yung reaksyon, yung reception po ng mga tao sa Berea, bukas ang isip at may pananapik ang pagtanggap nila sa salita ng Diyos. Ang mga taga-Berea po, matama po nilang pinag-aralan. Yan, yung mga kasulatan, nagsaliksik sila upang mapatunayan kung yung mga salitang ipinapangaral ni na Pablo at Silas ay wasto o totoo. At nang kanilang itong mapatunayan, saka sila sumunod. Sa pagtanggap po natin sa ating mga buhay naman, i-relate po natin sa sarili nating mga buhay, sa pagtanggap po ng mga bagong aral, naririnig po natin sa ating mga kapaligiran, hindi rin mabuti na tanggapin ito kaagad nang hindi pinag-iisipan at ipinapanalangin. Kailangan nating mag-aral, magsaliksik, hingin ang tulong ng Diyos upang tayo ay hindi mahulog sa mga maling aral. Pagkatapos po sa Berea, ang ikatlong lugar na pinuntahan ni na Pablo at Silas ay ang Atenas. Kung titingnan po natin, maayos po yung naging reception ng mga tao sa kanila sa Berea. Parang perfect naman yung kanilang senaryo doon. Pero kahit po na naging maayos ang pagtanggap sa kanila ng mga taga-Berea, sa pangangaral po ni na Pablo at Silas, nagtungo po doon yung mga taga-Thessalonica upang manggulo. Kaya si Pablo at si Silas ay umalis po at pumunta sa Atenas. Doon po sa Atenas, habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo, meron po siyang napansin. Basahin po natin, Gawa 17:16-18. Ito po ang sinasabi. Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang mga sinagoga doon. Sa mga Hudyo at sa mga
labis niyang ikinalungkot iyon. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga debotong tao at sa sino mang nakatagpo niya sa liwasang bayan. Subalit, nakipagtalo sa kanya ang ilang mga pilosopong Epicureo at Estoico. Ano bang sinasabi sa atin ng mga nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi ni Leon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Doon po sa ating binasa ng mga talata, kung mapapansin po natin, napansin ni Pablo yung lungsod ng Atenas ay punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya't siya po ay nagpatuloy sa pagtuturo at pagtatanggol sa banal na salita ng Panginoon sa mga sinagoga, sa pamilihan, at sa lahat ng dako na kanyang pinuntahan. Nakipagtalo sa kanya yung mga pilosopo at yung mga marurunong na tao doon. Lalo na sa isip nila, bago yung mga katuruan tinuturo ni Pablo. Nais ng mga ito na ipaliwanag ni Pablo ng detalye ang katuruan na kanyang sinasabi sa kanila. Atin po pag-aralan, ano ba yung 4 na katuruan na binanggit ni Pablo sa mga taga-Atenas? Una, ang Diyos ang manglilikha. God is the Creator. Tingnan po natin, basahin Gawa 17:24. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Siya ang nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Doon po sa katuruan yon sa Gawa 17:24, makikita po natin ang katuruan. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. Pinaalala ni Pablo na ang Diyos ay hindi lamang nandun sa templo, bagkus ang Diyos ay ang Diyos ng langit at ng nasa lupa. Lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Ang ikalawang katuruan, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. God is the provider. Ito po ay matatagpuan natin, Gawa 17:25. Ito po ang sinasabi. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sanlibutan. Doon po sa ating binasa, pinaalala po sa atin ang katuruan na hindi po tayo ang nagbibigay sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat ng mayroon tayo. Lahat-lahat sa atin. Sa Kanya ang lahat ng bagay. Pati ang ating buhay, ang ating hininga. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Wala tayong masasabing tayo ang may bigay sa Diyos. Ang pangatlong aral, ang Diyos ang namumuno sa lahat. God is the ruler. Tingnan po natin, Gawa 17:26-28. Ganito po ang sinasabi. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Tinakda niya sa simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya'y matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. Dito po sa mga talatang ito, idineklara ni Pablo na ang Diyos ang supreme ruler. Nilikha niya tayong lahat, alam niya kung nasaan tayo, hawak niya ang lahat sa atin, tayo'y kanyang mga anak. Ang pang-apat na katuruan, ibinigay ng Diyos ang ating tagapagligtas. God sent a personal Savior. Matatagpuan sa Gawa 17:29-24. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak, o bato na parang pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon,
ay di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito, sina Dionisio na kaanib ng kapulungang tinatawag na Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at marami pang iba. Kung atin pong titingnan sa mga talatang binasa, ang aral na binahagi po dito, hindi natin dapat tingnan ang Diyos bilang larawang ginto, pilak o bato na gawa ng tao tulad ng mga Griego. Yun po yung mga nakita ni Pablo dun sa Atenas ng panahon yun. At tayo po sa panahon natin ngayon, alam po natin at nakikita rin po natin na marami pa pong tao na naniniwala sa mga ganitong bagay. Nais po ng Panginoon na pagsisihan ng lahat ang kasalanang ito. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran at kaligtasan ng nating lahat. Siya ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa langit at ngayon tayo pong lahat ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Hati po ang naging reaksyon ng mga taga-Atenas tungkol po sa aral na tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yung iba, may mga pagdududa, pakipagtalo at panunuya. Nanghingi sila ng mga ebidensya, subalit di rin nila ito pinakinggan at pinaniwalaan. Subalit, mayroon din namang ilan na nakinig, nakaunawa at tinanggap nila ang aral at nanalig sa Diyos. Dito po sa tatlong mga lugar na pinuntahan ni na Pablo at ni Silas ay meron po tayong mga aral na maaari po nating makuha. Ito po ay ukol sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po pag-aaral natin. At ang ating pagtanggap sa mga turo at aral na ating naririnig. Yan, kasi ngayon sa panahon to, napakarami po nating naririnig, marami po tayong nababasa, marami rin po tayong nakikita sa iba't ibang mga lugar. Aside from that, ito rin po ay ukol din sa pagtanggap ng ibang tao sa atin namang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Atin pong ipanalangin, nagabayan tayo ng Espiritu Santo sa ating pakikinig, pag-aaral, at later on, eventually, sa pagtuturo din ng ating mga natutunan. Tanging sa tulong lamang ng ating banal na Espiritu, natin mauunawaan ang mga mensahe ng Diyos para sa atin. Sa atin namang pagbabahagi ng salita ng Diyos, tulad ng pinagdaanan ng mga naunang alagad, iba-ibang maaring maging reaksyon at tugon ng mga tao na ating binabahaginan. Ipanalangin natin na tayo ay balutin ng pagkalinga ng ating Panginoon upang magawa natin ito ng maayos at wasto. Balutin tayo ng kanyang kapangyarihan upang tayo ay mabigyan ng lakas at talino na magampanan. Hindi lamang magampanan, kundi upang maipagpatuloy ang gawain ito sa harap ng kahit anumang maging reaksyon, tugon ng mga taong ating binabahaginan. Nawa, ang mga aral na ito na natutunan natin sa pangangaral ni Pablo at ni Silas sa tatlong lugar na ito, sa Thessalonica, sa Berea, at sa Atenas, ay maging aral din sa atin, sa ating pangaraw-araw na buhay. Ang biyaya ng Panginoon, ang sumaating lagi, magandang gabi po sa ating lahat.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Come on, everybody. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
Atin pong basahin mula sa Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Kami ay nakasamba po sa iyo at nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na ibinigay ng iyong anak. Dalangin namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang anak mong ito, gabayan, samahan, sa lahat na kanyang naisin, ang iyong biyaya at pagpapala ang sumakanya. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.